Guys, so welcome to my channel. Ang topic ko for today is yung difference ng diesel engine saka yung gasoline engine. Meron kasing isang subscriber na nag-request sa akin ito. So, ito, i-discuss ko ngayon kung ano yung advantages ng diesel engine over the gasoline engine and vice versa. Disclaimer lang, I'm not an expert. I'll try to explain this topic based on what I understand during my studies on internal combustion engine during my college days. Okay, buksan natin itong engine na. Ito yung sample ng gasoline engine. So, let's discuss first, ano ba yung principle ng gasoline engine? In the gasoline engine, yung fuel, minimix siya with the air. And then, kinocompress ng piston and ignited by the spark from the spark plugs. Kaya ang tawag sa kanya, spark ignition engine. So, meron siyang spark plug. Ang gasoline engine, mas mababa yung compression ratio. Ano ba yung compression ratio? Compression ratio is the ratio of the maximum volume to the minimum volume inside the cylinder. This ratio is larger sa diesel engine, meaning yung the diesel piston runs up to the very top of the cylinder. In comparison, yung gasoline engine, the piston stops a bit shorter than the top of the cylinder. Yung gasoline engine, equipped yan with the throttle body, no? So, pag inapakan mo yung accelerator, yung throttle body or butterfly valve, located yon between the air intake filter saka dun sa intake manifold, mag-o-open yon, allowing more air into the engine. As you press the accelerator, more air comes to the engine, mas bibilis yung takbo ng makina. I-relate naman natin dito sa Mazda engine. Ito, Sky Active siya. Ang principle kasi ng Sky Active, tinataas niya yung compression ratio ng gasoline engine. So, pag mataas yung compression ratio, mas madaling mag-ignite yung fuel. So, kaunting fuel lang ang kailangan mo para tumakbo ng engine. So, mas fuel efficient siya. Pakinggan natin yung engine pagka high compression ratio. Katulad nitong Mazda 3. At cold start, medyo maingay siya. So, narinig nyo, at Sky Active engine, cold start medyo maingay. And then, mga after 30 seconds, magno-normalize siya, tatahimik na yung makina. Yan yung Sky Active engine. Ito naman yung itsura ng diesel engine, ano? Ito yung Maybach engine ng Montero Sport. So, sa unang tingin, makikita mo wala namang pagkakaiba kasi nga natatakpan nito eh. Pero ito is fuel injection. Meaning to say, nag-i-ignite yung fuel niya using a higher compression ratio. Ibig sabihin, at a higher pressure, doon nag-i-inject ng fuel para mag-ignite yung fuel, ano? So, higher ang pressure niya. Kaya, mas maingay siya. At makikita nyo rin, meron siyang turbocharger, ano? Ito yung turbocharger. Ang turbocharger actually, ito yung turbina, no? So, makita mo, nakabit siya dito sa exhaust manifold, no? Dito, no? Yan, yun, dito, no?
Ano ba nagda-drive ng turbina? Nagda-drive dito yung exhaust gas. Ang purpose ng turbocharger actually is to increase the horsepower and torque ng diesel engine. Kasi sa ngayon yung diesel engine, siyempre, para mas malaki yung horsepower mo, lalaki mo yung displacement. Since nandiyan na yung engine, kailangan mo ng more power. So you add the turbocharger to increase yung pressure. So pagka mas mataas yung pressure, nakukondense na yung diesel fuel, yung molecules niya, and then lalakas yung horsepower kasi mas maka-accommodate siya ng mas madaming fuel. So lalakas yung horsepower and torque niya. Okay, ano naman yung torque? Yung torque kasi palagi nating naririnig yan, di ba? Ang torque actually ito yung measure ng force that can cause an object to rotate to its axis. In simple terms, ito yung parang twisting force that causes yung rotary motion. Yung rotary motion na ngayon, yun yung dinadala mo dun sa wheels, no? Para umikot yung gulong. So, ano ba yung formula ng torque? Torque is actually the force times the distance, no? So, yung torque is expressed in Newton meters. Yung force mo, yung newtons, yung distance, yung meters, ito yung length of stroke. Kaya, force times distance is equals to Newton meters. So, yung torque mo, yung force mo in newton, saka yung length of stroke in meters. So, normally kasi ang diesel engine, mas mahaba yung length of stroke niya. Kaya, mas mataas ang torque niya. So, remember, ang diesel engine operates at a lower RPM than a gasoline engine. Pero, mas mataas ang torque niya normally than a gasoline engine. So, baliktad naman sa gasoline engine. Ang gasoline engine operates as a higher RPM but a lower torque. Now, ano naman yung connection ng torque sa engine, ano? Yung torque kasi yun yung power mo to move the car, ano? So pag higher yung torque mo, mas malakas siya actually, di ba? So kaya makikita mo sa mga specification ng mga engine, makikita mo sa diesel engine mataas yung torque niya at lower RPM. So anong doon? Pagka torque yung engine, mas malakas siya. So ang titingnan mo, hindi yung actually horsepower, yung torque ang titingnan mo kung siya mas malakas. Isa pa, yung RPM ng diesel, normally ang limit yan hanggang 5,000 lang. Kasi above 5,000, may hirapan ng i-burn efficiently yung diesel. Kasi slow burning nga yung fuel na, na diesel. Let's talk about the fuel. Ang ginagamit ng diesel engine, of course, yung, yung diesel fuel. Technically, ang diesel fuel, mas higher ang thermal efficiency niya. Ibig sabihin, kaunting amount of fuel, mas malakas na or nakaka-create siya ng mas greater power. So, 20% ang higher ng thermal efficiency ng diesel engine than a gasoline engine. Kaya mas matipid siya. Technically, 20% talaga ang advantage niya, yung thermal efficiency. In other countries kasi, mas mahal yung diesel kaysa gasoline, tataka nga ako. Pero in the Philippines, mas mura ang diesel than gasoline fuel, ano? Kaya mas malaki advantage nun. You can just imagine, 20% more fuel efficient siya, at the same time, mas mura pa yung cost ng diesel fuel. So, yun ang advantage ng diesel engine. Now, ano naman yung advantage ng gasoline engine? Of course, yung gasoline engine, mas tahimik ang makina, parang mas refined siya, but it consumes more fuel. But in modern engines, tahimik na rin siya kasi ngayon may mga fuel injection na, di ba? Nung araw, carburetor pa yung ginagamit. Efficient na rin yung gasoline engine. Pero in the Philippines kasi, mahal yung gasolina So, may mas advantage na yung diesel than gasoline in terms of fuel efficiency. Now, let's talk about yung antibay niya. Ano ang mas tatagal na makina? So, ang mas matibay talaga yung diesel engine. According to the studies,
yung diesel engine actually can last mga 500,000 kilometers mileage before ka mag-overhaul. Yung gasoline engine maybe half of that, 250,000 kilometers. Sigurado yung internals niya masisira na. Bakit mas matibay yung diesel engine? Kasi it operates at a high pressure, high temperature. So ibig sabihin yung mga internals niya ginawa nilang mas matibay to withstand that pressure and temperature. At the same time, yung diesel fuel kasi is higher yung viscosity than the gasoline engine. Tapos, yung diesel fuel na yan, actually it lubricates the internal of the engine, yung cylinder, yung piston rings, no? So, nilubricate niya yung yung internals niya, kaya tumatagal yung engine niya. At the same time, yung lubrication niya tumatagal, mas mababa pa yung RPM ng diesel engine. Ibig sabihin, lesser yung ikot ng makina, revolutions per minute, lesser yung wear and tear ng makina. In contrast to the gasoline engine, yung gasoline engine operates at higher RPM Tapos yung fuel, yung gasoline actually para yung sabon, no? Parang inaano niya yung yung mga internals niya, binabawasan niya yung lubrication properties kasi nga very volatile yung gasoline. So, yung lubrication properties niya doon sa loob ng engine mas mahina. So, imagine higher RPM siya. So, mas mabilis ang wear and tear than the diesel engine. Let's talk na about naman yung engine composition. So, dahil nga ginawa ang diesel engine na matibay, ang ginagamit na internals niya matibay, so mas mabigat yung mga components, no? So kaya nga yung diesel engine, mas mabigat palagi ang makina niya than a gasoline engine. Pansinin niyo, mas mabigat yung diesel engine than a gasoline engine. So i-relate ko naman dito sa sasakyan ko, no? So yung Mitsubishi, itong Montero Sport, meron siyang Maybach engine. Di ba sinasabi ko, yung principle ng diesel engine is higher yung compression ratio. So ang ginawa ni Mitsubishi, pinababa niya yung compression ratio para mas mababa yung compression ratio. You can use now a different material. So yung mas lower yung yung material na pwede mong gamitin. So ang ginamit niya dito is aluminum block, no? So naka-aluminum yung cylinder nito, no? Kasi nga lesser yung compression ratio. So ibig sabihin mas gagaan yung makina. Kaya mas magaan yung makina. So pag magaan yung makina, kasi mas fuel efficient din siya. At the same time, lesser talaga yung yung fuel consumption. Let's go to the engine of Mazda. Yung Mazda, gasoline engine, no? Baliktad naman, di ba, ang gasoline engine na lower compression ratio. Ang ginawa naman ni Mazda, itinaas naman niya ngayon yung compression ratio, which is unusual for a gasoline engine. So, pag mataas yung compression ratio mo, is more fuel efficient kasi at a higher pressure and temperature, kaunting fuel lang ang ini-inject mo, tumatakbo na kagad yung makina. So, yun ang principle ng Sky Active. So, baliktad naman siya doon sa diesel engine. So, I'm happy to say na pareho meron akong Mazda at saka yung Mitsubishi na ginamit talaga nila yung improvement para sa fuel efficiency. Okay, ano naman yung advantage ng diesel over gasoline engine in terms of cost? I would say yung diesel engine kasi is more expensive than a gasoline engine. Normally, when you buy a car, mas mahal pag yung diesel engine than a gasoline engine. Now, mag-iisip ka ngayon, anong pipiliin mo? Diesel or gasoline? Mas mahal yung first cost ng diesel engine, tapos yung gasoline, mas mura yung gasoline engine. Pero, sa Pilipinas, mas mahal naman yung gasoline fuel, no, than the diesel fuel. So, ibig sabihin, for example, ang difference nila is, assuming now, 1 million yung gasoline na fed car, 1.5 million diesel, meron kang 500,000 difference. So, yung 500,000 difference na yon, pwede mo nang gastusin pang gasolina mo, di ba? So, in 5 years, for example, you spend 500,000 difference. So, mag-i-equalize na ngayon yung cost niya. Kasi, ino-operate ko siya, meron akong pang gasolina na extra,
So, parang nag-equalize siya. Ano yung sa dulo, ano naman ang benefit ng diesel? Of course, yung diesel, mas fuel efficient siya ng 20%, tapos mas mura yung kanyang fuel. So, may advantage ka doon. Kaya lang, mas mahal nga siya. Pero sa dulo, pagka ibebenta mo na siya, mas mahal yung salvage value ng diesel engine. So, mas makakakuha ka ng mas mataas na pera doon sa sasakyan mo. Kaya makikita mo, yung diesel engine, mas mahal siya pag ibinenta mo than a gasoline engine. Now, ngayon, ano yung pipiliin mo? Gasoline engine or diesel engine? So, depende sa gamit mo, no? Kung ang gamit mo is, halimbawa, nagta-travel ka, high mileage ka, nagta-travel ka, halimbawa, 100 or 200 kilometers per day, balikan ka, umuwi ka ng Pampanga, going to Manila every day, mas preferable yung diesel engine kasi mas fuel efficient siya. Ngayon, kung dito ka lang sa city, mga short distances lang, pwede na yung gasoline engine. Kasi although mas mahal yung gasolina, mas mura naman yung sasakyan mo. Another factor to consider is yung maintenance cost, no? So, ang gasoline engine kasi, meron siyang spark plug. So, from time to time, magpapalit ka ng spark plug, mga filters, etc. The same naman din sa diesel engine, magpapalit ka rin ng wala kang spark plug. So hindi ka nagpapalit ng spark plug. So normally ang diesel engine mas matibay siya. Mas kokonti yung trouble sa kanya, no? Kasi nga wala siyang masyadong sophisticated na electronics or electrical katulad ng sa spark ignition engine or gasoline engine. So alagaan mo lang yung langis niya. So yun nga. Kaya lang ang problema mo sa diesel engine, pag nasira, mahal yung mga parts niya. Ang normal na mahal na parts niya yung fuel injector saka yung yung injection pump, no? So yung dalawang yun, no? So pag nasira yun, mahal ang babayaran mo. Pero hindi naman yung basta-basta nasisira. Kaya yung diesel engine, it can run. Wala siyang basta okay lang yung fuel mo, walang tubig, dire-diretso, hindi siya basta tumitirik. Yung gasoline engine is more complicated kasi yung gasoline engine, marami siyang electrical, no? Yung kuryente na papasok doon sa makina mo para magkaroon ng perfect na spark ignition, kailangan maganda rin, no? So, mas marami kang parts na pwedeng masira. Kaya mas maraming trouble yung mga gasoline engine. Minsan, di ba, nung nagpapalyado siya, mali yung mga timing. Yun ang disadvantage ng gasoline engine. Although, mas mura yung kanyang maintenance. So, isa pa sa mapapansin mo, sa diesel engine, it operates at a lower RPM, no? Makita mo yung red line nito, no? If you look at the red line, nasa 4,000 to 6,000 yung red line niya, no? Compare mo sa gasoline engine, mas mataas yung red line niya, sa mga 6,000, 7,000 RPM. Bakit mas mababa yung RPM ng diesel engine? Kasi yung component kasi ng diesel oil is mas heavier yung diesel fuel. Ibig sabihin, nag-i-ignite siya slower, no? So parang kumbaga sa Tagalog, mas malapot siya, no? Mas slow yung burning niya ng diesel. So marami siyang ignition delay. So kung itataas mo yung RPM, kailangan mo nung mas madaling mag-combust na fuel. So sa diesel, since lower nga yung yung combustion niya, it's difficult to burn at higher RPM. Kaya normally below 5,000 RPM talaga ang good RPM ng diesel engine. Okay, nandito ngayon tayo sa Mazda gasoline engine. Tingnan natin yung tingnan mo yung tachometer niya, no? You'll notice here na yung red line niya starts at about 6,500 RPM and ends at 8,000 RPM.
So as I said before, mas mataas yung operating RPM ng gasoline engine. Kaya mas mataas yung red line niya. Ibig sabihin, it can accommodate higher RPM. Kasi yung fuel niya, mas lighter yung fuel, mas madali siyang mag-ignite. So tama siya sa gasoline engine at a higher RPM, nag-ignite siya. If you're going to ask me, mas maraming advantage ng diesel engine, no? Kasi ngayon, 'di ba ang diesel engine, ang ano niya is maingay, no? Pero lately, yung diesel engine tahimik na. Yung mga modern diesel ngayon, alam mo yung mga BMW, yung mga Audi na modern nowadays, para siyang gasoline engine. Ang ganda ng pagkakagawa sa kanya, tahimik na rin siya. Kasi nga, 'di ba, high pressure, high compression ratio, kaya maingay siya. Pero na-solve na nila yan. Ngayon maganda na yung mga diesel engine. At the same time, yung diesel engine, ang pinaka-bentahe talaga ng diesel engine is yung siya, matibay talaga siya. It will last longer than a gasoline engine. Kaya makikita nyo, di ba, yung mga ginagamit sa mga heavy duty, mga trucks, mga buses, normally diesel engine, bira talaga yung gasoline engine. Kasi mas higher ang torque normally ng diesel engine. So yung torque, yung lakas niya, di ba? So pag bibili ka ng sasakyan, tingnan mo rin yung torque, no? Kung mas mataas yung torque, ibig sabihin mas malakas yung makina niya. Okay, cut ko na dito. To summarize, ang number one bentahe ng diesel engine is yung kanyang fuel efficiency. In addition, diesel engine has more torque. Although mas mataas yung initial cost ng diesel engine, mas mahal siya. But then again, yung mga diesel engine cars naman, mas mataas ang kanyang resale value. Yung diesel engine din, mas matibay siya, less na chance na masisira siya. Saka yung fuel niya is less flammable. Yun lang, ang diesel engine, pag nasira, mas mahal yung parts niya, especially yung fuel pump, no? Saka yung injectors. Pero nagtatagal naman siya. Yung gasoline engine naman, mas tahimik, but lesser yung torque niya. Kinocompensate niya naman yun sa higher horsepower niya. Sa the same engine displacement. Yung gasoline engine nga pala, mas lesser yung lifespan niya. So yung gasoline engine, ginagamit yan normally, that requires yung power to weight ratio. Kaya kita mo yung mga supercars, usually gasoline fed engine yan. Kasi more power is needed. To sum it all, malaki talagang advantage ng diesel engine. Kaya lang, it's more expensive, no? Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!